Magandang oras mga kart lover. Kumusta na kaya si Kibuloy ngayon? Tahimik na ang Senado. Well, ito yung reaksyon ni Risa Ontiveros sa nakaraang Senate hearing inquiry ng Blue Ribbon Committee sa mga palaging pag-deny ni Kibuloy sa mga tanong. Tinatawag niya itong blanket denial at narito si Miss Ami Pamintuan para sa kanyang interview kay Risa Ontiveros sa Truth of the Line. Pero may isa pa kayo din na inimbita recently na ganyan din, lahat deny. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Si Pastor Apollo Kibuloy, of course. Ano po yung masasabi nyo sa mga statement niya? Of course, everything was denied. Pero ano yung tingin nyo dun sa unan yung hearing with him? Akala ko ba sinasabi niya sham investigation lang daw ang Senado. Sa usapin ng mga kulto, lagi namin sinasabi hindi ito usapin ng paglabag sa freedom of religion, pero hindi rin dapat gamitin ang halimbawa tulad ng ginawa ni Kibuloy, appointed son of God. Yes. Tapos inabuso niya ang ilang daang mga kababaihan at bata. Well, akala ko ba nung nagtatago pa siya sa batas at nagpapato ng kung ano-anong kondisyon sa gobyerno bago siya mapapasa kamay ng otoridad. Akala ko ba sinasabi niya sham investigation lang daw ang Senado. O ngayon na nagkaroon siya pagkatapos ng napakarami niyang drama, nagkaroon na siya at yung co-accused niya ng pagkakataon na sagutin yung mga testimonyang napakabibigat na ibinigay ng mga matatapang natin na victim survivors, sina Ate Gingging, si Yulia, si Joar, si Edward, mula pa sa Canada si Dindo, and of course may iba pa no na may bago pang ang witness na iniharap yung PNP si Elias Marie. Pagkatapos ng lahat niyan, panay I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. I invoke my right to remain silent on this issue. All right. With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. Hindi nila kinuha yung pagkakataon na ibigay ang kanilang perspektiba. Well, nasa sa kanila iyon, no? Kung naging ganyan na lamang sila sa Senado, pero sa kanilang mga kaso, magagamit yung mga testimonya, pati na mga resource persons sa Senate hearing. Sa dami ng nagtestigo, lalo na doon sa sexual abuse, na magkakapareho talaga ang pattern ng ginawa sa kanila at kanilang naranasan, napakahirap po paniwalaan ang blanket denial ni Kibuloy. Sa usapin ng mga kulto, lagi namin sinasabi hindi ito usapin ng paglabag sa freedom of religion, pero hindi rin dapat gamitin ang halimbawa tulad ng ginawa ni Kibuloy, appointed son of God. Yes. Tapos inabuso niya ang ilang daang mga kababaihan at bata. Ang sa tala ng PNP, Miss Ami, 200 na ang na-identify nilang victim survivors ni Kibuloy. Ito nga ang nangyari noong nakaraang hearing sa Blue Ribbon kay Kibuloy at kay Risa Ontiveros. Ang palaging pag-deny at pagsasabi na I invoke my right. Kasi right din yan ng isang akusado. Ang palaging remain silent at ang attorney na ang bahala. Ganyan kasi ang role ng attorney. So may kasalanan man o wala ay merong rights to defend himself at meron din siyang right na to remain silent para yung mga sinabi niya ay hindi magamit against sa kanya. Kasi kung daldal lang daldal tayo, katulad nung dating presidente, nahuhuli siya sa bibig kasi daldal ng daldal. Kaya yan ang iniiwasan ni Kibuloy, yung hindi siya masyadong nagbibigay ng detalye ng sagot. Baka magkamali siya doon kasi parang cross-examination eh. Kaya right yan ni Kibuloy, wala tayong magawa. Everybody has a right to remain silent hanggang hindi pa nabigyan ng verdict ng judge at mga jury sa korte. Okay, kung ano man yung mga
saloobin mga kababayan, mga ka-art lover? Comment nyo na lang sa ating comment section. Ako'y magpaalam na, ingat kayong lahat.